Typical na para sa ating maraming Pinoy ang gumamit ng brush o brocha kapag nag-iihaw para mas talong manood sa karneng marinade o pampalasa. Pero sa pagsusuring ginawa ng isang grupo, lumalabas na karamihan sa mga brochang ating nabibili, mataas pala ang lead content na lubhang mapanganib kapag nahalo sa pagkain. Balitang hatid ni JP Soriano. Isa sa mga paboritong aktibidad nating mga Pinoy, lalo na kapag may outing, ang mag-ihaw-ihaw ng isda, manok, pork chop at syempre barbecue. Madalas ring makikita sa ihawan ang mga paintbrush o brocha na ginagamit bilang pampahid ng marinade na pampalasa. Pero sabi ng grupong Eco Waste Coalition, mag-ingat ang mga gumagamit ng brocha sa pag-ihaw ng pagkain. Sa isang chemical analysis kasi na ginawa ng Task Force on Food Safety ng Eco Waste sa 25 brands ng paintbrush na nabili nila sa iba't ibang hardware sa Metro Manila, 22 dito ang nagpositibo sa pagkakaroon ng mataas na lead content. For example, so kayo rin, kailangan nyo rin yan. Gamit ang X-ray fluorescence o XRF device, sinuri ng chemical engineer ang mga paintbrush. Is 2,000, no? 2,000. Ang lead content? Yeah, 2,977. Pero ang limit natin 90 ppm. So bagsak siya? Bagsak siya, malayo. Sa US standards, hindi dapat lumagpas sa 90 parts per million ang lead sa isang bagay. Ang lead ay natagpuan sa mga hawakan ng paintbrush at hindi sa mismong bristle nito. Pero kapag ang bristles ay naitapat sa mainit na bagay ay maaring matunaw at humalo sa pagkain. Dahil nga sa dalas na paggamit na nitong paintbrush, may posibilidad na ito ay mag-chip out, mababakbak, at kung ito pa ay naidikit mo sa isang may mainit na parte, whether sa pagkain man siya o dun sa mismo sa barbecue area, ay may posibilidad na ito na mag-melt, no? Yung pintura mismo na nandito. Sa aming pag-ikot, ilang isaw at barbecue vendor sa Cali at ilang kainan ang nakita naming gumagamit pa rin ng brocha. Pagkatapos nito namin gamit, tatago namin. Natago niyo ba rin? At maging sa may mga lehitimong pwesto, ang gumagamit ng paintbrush sa pag-ihaw ng tindang barbecue. Kung gano'n na, hindi yung babaguhin namin. Para? Para magandang yung safe talaga. Ayon sa isang toxicologist, mapanganib sa kalusugan lalo na para sa mga bata kapag nahaluan ng lead o tingga ang pagkain o na-expose dito ng sobra. Ang bata raw maaaring magkaroon ng sari-saring sakit at bumaba ang IQ. Bukod sa lead, iwasan din daw ang mga di-natural na inihahalo sa ilang pagkain. Food coloring, o kaya naman yung mga magic sugar, so yun yung mga food additives na medyo dapat ingat tayo. Payo ng Eco Waste sa publiko sa halip na paintbrush ay gumamit ng itinaling pandan leaves, tanglad o dahon ng saging sa pang-ihaw. JP Soriano, GMA News.